second half of May. Muntikan na. Okay, so ihabol natin to mga my dear Taurus. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo mga my dear? Ihabol natin to. So this is going to be your second half, May 16 hanggang sa katapusan, general reading. So, reminder, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? Kumusta naman kayo mga my dear? Akala mo wala kang reading, no? Meron. Ihabol natin to. Okay? Taurus, second half of May. So, i-clarify ko lang ha, na pag sinabi kong first 15 days of May or second half of May, ibig sabihin ni-record ko to before. Okay. Mali. Paano ko ipapaliwanag to? Late nga to. Okay. Pero ni-record ko to ibig sabihin advance. Ganon, okay? Even though late tong video na to. I hope naintindihan yung ibig ko sabihin, okay? So, hindi dito lalabas kung ano yung iniisip sa'yo ng ex mo or hindi dito lalabas, darling. Ang lalabas dito is kung ano yung mga eksena at kaganapan sa second half of May. Okay? Kasi meron akong nabasa na. Okay. Basta tingnan na lang natin. Okay? Walang specific na energy or mayroon ako nabasa na money, career, wala. Ano to, random. Okay, kung lalabas yung money, lalabas yung money. Kung lalabas yung career, lalabas yung career. Okay. So let's go. Kung lalabas yung love life, lalabas yung love life. Okay. So let's go tayo mga my dear Taurus. First card natin is the Seven of Pentacles, harvest time. Okay? So kagaya nito, Seven of Pentacles is related sa energy ng harvest time. So, sinasabi dito, my dear, meron kang i-harvest. Okay? So, this is money, pera. Okay? So, if meron kang trinabaho before or meron kang mga effort, hard work, sinasabi second half of May is harvest time. Seven of Pentacles. Okay? So, that is very nice. Expected mo, my dear, second half of May na meron kang mga trinabaho or parang meron kang mga sakripisyo na ginawa, my dear Taurus, na eto magkakaroon siya ng parang fruit of your labor, ganon. Okay? So tingnan natin next na energy, next na message. The Tower. Okay? So meron mag-end, okay? So, sa energy ng tower, I can feel na parang connection mo sa tao. Okay? So, meron mga magka-cut na connection. Meron mga aalis or baka ikaw mismo yung aalis, my dear Taurus. So, may mga ganun eksena. Expected mo yan, my dear. Okay? So, itong dalawang card na to is totally different or magkaiba to. Hindi sila connected. Okay? Yung mga magiging connected nila is mostly yung clarification sa baba. Pero itong dalawang to is hindi to magiging connected at saka yung nasa tabi niya hindi din magiging connected at saka yung susunod niya hindi din magiging connected. This is going to be 8 cards. Pero yung nasa baba niya is mag-connected yung dalawa. Okay? I hope nagigets niyo. Pinapaliwanag ko na yung bawat reading kasi merong mga hindi nakakasunod and ang hirap, my dear, na nanonood kayo ng tarot tapos hindi kayo nakakasunod. Okay? So dito, my dear, sa energy ng tower, ulitin ko lang ha, merong aalis or ikaw mismo ang aalis. Okay, this is a separation. Okay, so far wala pa akong, yes, tower yan, minsan bad yan, pero ayoko siyang i-consider as bad energy. Okay, ayoko siyang i-consider yung kasi wala pa yung clarification niya. Okay? Next card, para sa ating mga my dear Taurus, second half of May, we have here the Two of Cups. Wow, talaga. Okay? Sa energy ng Two of Cups, bagong tao. Bagong tao, bagong energy. I can feel na parang meron mga nag-a-admire sa'yo from a distance. Okay? Baka may nagkakagusto sa'yo. Ganun na nakukuha ko. This is a fresh na energy, fresh na connection, my dear. So, nararamdaman ko dito na parang merong tao, posibleng energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces because this is the Two of Cups. Nakukuha ko dito, my dear, na parang merong nagkakagusto sa'yo.
Okay? Okay, do'n lang muna tayo. Okay? Pero nararamdaman ko kasi, my dear, parang hindi mo pa siya kilala. Okay? Kilala ka niya pero parang hindi kayo close, sabihin na lang natin. Okay? Hindi kayo close. Okay? So, parang may nagkakagusto sa'yo. Somebody is admiring you. Okay? Last card sa ating first row, and then ika-clarify na natin to for additional message, mga my dear Taurus. Okay? We have here the energy of the Six of Sword. Okay? So, I think sa energy ng Six of Sword, you're trying to accomplish some problem in your life, okay? Meron ka mga problema sa isipan mo na dahan-dahan mong sinusolusyonan, okay? Kasi lately, my dear Taurus, I'm doing reading, ginagawa ko yung reading mo, my dear, and napapansin ko na yung problem mo is more on isip, more on thinking. Yes, you are earth sign ka, pero parang lately, parang more on thinking ang nangyayari sa'yo. Ang good news sa energy ng Six of Swords is sinusubukan mong una maging kalmado, maging mapanatag, my dear, sa second half of May. And at the same time, nakukuha ko dito na meron ka mga problema to the point na meron ka ditong Seven of Pentacles which is related sa energy ng harvest time or may kinalaman sa usapin ng pera. Baka yung mga i-harvest mo dito, sabi ko yes, hindi sila connected pero pero minsan 'di ba, 'di ba, hindi mo maiwasan eh. Okay, baka yung basta yun na yun. Ayun. Okay, they are not connected actually. Pero minsan kasi you're trusting your intuition and 'di ba, kaya nga sabi nga nila tarot card reading is very complicated. Kasi kung titingnan mo dito ha, magiging ano ka lang ha, kumbaga parang gagamitin mo lang yung common sense mo. Dito sa Seven of Pentacles, meron kang i-harvest na pera or meron kang i-harvest na abundance. And ito, my dear, problema related sa thinking. Okay? Sinasabi na sa Six of Swords na parang dahan-dahan mo ina-accomplish yung mga problema na iniisip mo, connected sa iniisip mo, okay? So, posibly, my dear, na baka itong mga ma-accomplish mo dito is may kinalaman sa usapin ng pera. Nag-clarify na ako na wala pang clarification card. Okay, anyway, my dear, wala lang, in-express ko lang. I need to express, my dear Taurus, yung mga iniisip ko as much as possible, okay? O yung mga nasasagap ko na energy. Okay, let's clarify the Seven of Pentacles, mga my dear. I hope you're catching up. Okay, we have here the energy of the King of Wands. Yes, my dear. Something na parang matagal mo nang dinadasal. Okay, may kinalaman sa usapin ng pera, my dear. That is the King of Wands, energy of manifestation. Okay, kinaklarify niya dyan, my dear. So, sa first row natin, something na matagal mo nang dinadasal. Something na matagal mo nang hinihintay, my dear. Okay? I can feel also na parang napakaraming sakripisyo mo nang ginawa dito, my dear Taurus. And this is it, second half of May. 16 hanggang sa katapusan, mga my dear. I know this is late, but I'm so sorry, my dear. I'm very, very sorry. Sinasabi dito, my dear, na 16 hanggang sa katapusan, you will be receiving. This is more on money, my dear. Pera to. Okay, this is money. Harvesting to, my dear. Okay? Especially dun sa mga marami ng hirap, sakripisyo. Talagang kahit umaabot ka siguro, my dear Taurus, minsan na parang hindi mo alam kung paano ipagpapatuloy ito, pero you still, di ba, you still moving. Talagang nagagawa mo ng paraan. So, this is it. The fruit of your labor. Okay, tingnan natin yung tower. Let me see yung tower. Okay, we have here the energy of Chariot. Okay. Isang tao, my dear, na posibleng matagal mo lang iniintindi sa energy ng Chariot. Once again, this is energy ni Cancer and meron ka din ditong energy ng Two of Cups, which is energy din ng water sign. So, dito lang muna tayo sa Tower and Chariot, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, isang tao na parang matagal mo nang iniintindi or inuunawa, my dear, yun na nakukuha ko dito. And ika-cut mo siya, okay? Once again, posible siyang energy ng Cancer or energy ng water sign. Energy ng Cancer or energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Pero may nasasagap kasi akong energy ng fire sign, energy ng Aries, okay? And energy ng earth sign, Capricorn. But all the zodiac sign are welcome. Matagal mo na siyang iniintindi sa side na to, my dear, okay?
Ayoko mag-conclude, my dear, that this is a relationship, pero matagal mo siyang iniintindi, matagal mo siyang inuunawa, and you are decided, my dear Taurus, na ikakat mo na yung connection mo sa kanya sa second half of May. Okay, yun ang nakukuha ko dito. So let's go tayo sa ating third row. Okay, it's a little bit complicated, my dear, kasi nagkakat ka ng water sign or posibleng energy ng Aries, posibleng energy ng Capricorn. Pero meron nagkakagusto sa'yo dito na energy ng water sign. Okay. Tingnan natin. We have here the 5 of cups. Okay? I think, my dear, siya to. Okay? I think siya to. Okay, I'm getting a lot of energy, my dear, ngayon ha. Medyo nag-mix up. Okay. So, i-conclude, yes, I know, hindi sila connected. Pero nararamdaman ko kasi, okay ha? I do apologize kung may mga ganito na eksena. This is Cancer, Chariot is energy of Cancer, and itong dalawang card, is energy ng water sign. This is definitely energy ng water sign. Okay. I have a very, very strong feeling na susuyuin ka nito. Okay, itong kinakat off mo dito sa tower na ito, susuyuin ka niya. I can feel na parang susuyuin ka niya and parang gusto niyang bumalik ka sa kanya after you decided, my dear Taurus, na ayaw mo na. Okay, parang ganon. Once again, dito sa kinakat off mo, na-mention ko lang na water sign because of the energy of the Cancer, pero once again, nandito ang energy ng Aries and then Capricorn, and all the zodiac signs are welcome. I can feel, my dear, na parang susuyuin ka niya after you decided, my dear Taurus, na parang ayaw mo na. Okay? Parang I don't like it. I don't like na, ayoko na. I can feel also na energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces is actually parang sad as of this moment. I think parang meron siyang problema na may kinalaman sa third party. Eto siya. And I think kaya medyo nag-hesitant siya or medyo natatakot siya, my dear, na parang magtapat sa'yo or parang mag-reach out sa'yo, my dear, kasi may mga traumatic experience siya in the past. Okay? So, ang maliwanag dito sa third row natin is somebody out there, my dear Taurus, energy ng water sign. Ito, water sign lang talaga to, literal. Cancer, Scorpio, and Pisces, okay? Ang may gusto sa'yo. Kaso, nakukuha ko dito na parang nahihirapan siyang mag-approach kasi meron siyang trauma in the past, okay? So, parang nag-hesitant siya, my dear, kung parang may third party na issue or something like that, okay? And masyadong emotional tong tao na to, nakukuha ko dito, my dear. All gender are welcome, babae, lalaki, bakla, tomboy are welcome over here. Nagkakagusto siya sa'yo, and I think in love naman siya sa'yo or ina-admire ka niya, sabihin na lang natin, my dear. Yun nga lang, parang medyo nag-aalanganin siya because of sa kanyang past. Sabihin na lang natin dahil sa kanyang nakaraan, my dear. Okay? May problema siya sa nakaraan. Okay? So, let's move on. Okay? Sa ating last card, mga my dear Taurus. Okay? Last card natin over here is the energy of the King of Cups. Akalain mo yun, my dear, yung unang row at saka yung last na row, yun ang matitibay, 'di ba? Sinabi ko kanina pinag-connect ko sila even though hindi ko dapat sila pinagko-connect, pero nararamdaman ko kasi based on my intuition, my dear, that they are connected. My dear, dahan-dahan na nare-resolve yung mga problema, my dear. Just in case, my dear, meron kang mga pinagdadaanan as of this moment or yung utak mo is very cloudy or ang dami-dami nangyayari sa isipan mo, sinasabi ng card na to, my dear, na yung iba sa mga problema mo talaga is money talaga. Money problem. And sinasabi, my dear, second half of May is more on money talaga siya, more on abundance talaga siya. Although, yes, hindi naman talaga lahat ng problema mo, my dear, ay mariresolve. Pero, I can feel na some of it are mariresolve. Sa energy ng King of Cups, very fighter yung energy mo, my dear. Talagang pasulong yung energy mo. Okay, you're trying to resolve talaga tong mga problema na ito. Ayan, you're trying to manage talaga yung emotion mo talaga na hindi ka magpadala sa kahit ano man na pagsubok na nangyayari sa buhay mo as of this moment. And I think, sabi ko nga kanina, my dear, na nag-cut ka, my dear, ng tao. You decided, my dear, na i-cut off na tong tao na to. And malaking factor yun, my dear, kung bakit gumagaan yung life mo, yung flow ng life mo, okay? So, congratulations, okay?
Bottom deck of the card, akalain mo yon. The Magician, darling, it's you. Okay? Congratulations, my dear. Okay? Kapit ka lang. Just in case parang hindi mo pa talaga nabivision kung makakaalis ka ba talaga sa sitwasyon na yan or something. Sinasabi na ng card, just trust the card, just trust your spirit guide, mga my dear Taurus, that makakaalis ka dyan, okay? And to the point, my dear, that you are, alam mo, napakalaking factor nito, my dear Taurus, na nagka-cut ka ng tao kasi madalan ako mag-spread ng reading na nagka-cut ka ng tao. Napakadalan. Normally, hinihintay mo na mag-detach yung tao na yun. Pero this time, you decided na ayaw mo nang intindihan, ayaw mo nang unawain. And I can feel na parang nagbe-beg tong tao na to, nagmamakaawa tong tao na to sa'yo, or magmamakaawa tong tao na to sa'yo, na bumalik sa buhay mo, pero ayaw mo na. You are finally closing your door. And malaking factor yun. Malaking energy yun, my dear Taurus. Malaking bagay yun, my dear, para gumaan, my dear, yung buhay mo. Kasi sa tinagal-tagal ko nagre-reading sa'yo, my dear, madalang ka lang talagang mag-cut ng tao. Okay? Correct me if I'm wrong. Okay? But anyway, my dear, di ba? Somebody is admiring you. O yun nga lang, may konting hesitation lang talaga sa kanya. Okay? Pero somebody is admiring you. Gusto hindi ko lang alam. Tingnan natin, my dear, sa first 15 days of June, if lalabas pa siya sa reading natin and mag-o-offer ba talaga siya ng love sa'yo. Okay, tingnan natin. But for now, medyo may konting hesitation pa siya, my dear. Ayoko mag-conclude kasi wala pang card, wala pang spread. Okay? Ano ko lang pala, my dear, ha? If, sa collective reading, so abangan niyo yung mga collective reading if you have, kasi meron ako nababasa, bakit ganon, ganito, ganyan, wala yung ganito, wala yung ganyan. Sa collective reading yon, yung message sa'yo ng ex mo, yung mga ganito, yung mga ganyan, that's collective reading. But this one, this is more on parang sabihin na natin parang prediction, okay? Or parang inaano ko kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Okay? Parang ganon. Okay? Yes, I know. Parang ganon, pero ganon siya, my dear. Kasi hindi pa to dumarating. Ibig sabihin, even though this reading is late, 17 ko na ma-upload to, but still, hindi pa rin tapos yung buong second half of May. So, hindi pa talaga as in 100% nagre-resonate tong reading na to. But this, sabihin natin, this is prediction, my dear Taurus, okay? Nahirapan akong magpaliwanag. Okay, so congratulations mga my dear Taurus. So, my dear, eto ang reading mo para sa yung second half of May. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.